Mga kababayan, mga kabataan na nasa school o nasa work ngayon at mga OFWs na nasa abroad na siguradong nakikinig habang nagda-drive o naglilinis ng bahay, welcome sa isa pa pong No Holds Barred episode ng #WalkWithLove. Ngayong April 2026, grabe ang gulo sa politika natin. John Vic Remulla, ang DILG Secretary, tinawag na Su Tutut si Davao City Mayor Baste Duterte. Literal na Su Tutut naman yan ang sabi niya. Tapos biglang si Saldico, yung dating congressman, natiklo na sa The Prague, Czech Republic. At ang dahilan daw, dahil palpak si Ramil Madriaga, yung self-proclaimed bagman, kaya balik na ang confidential funds. Nako po. Pero tara, let's dissect ito ng maayos, intellectual, fact-based, walang chismis lang, criticize kung dapat i-criticize, praise kung deserve, target natin mga kabataan at OFWs na ayaw na sa fake news. Ready kayo? Ilang mga minuto tayo ngayon, deep dive, may facts, may wit, at may best finds para hindi kayo magsawa. Hit like na kung galit kayo sa Su na tutut na comment. Mga tol, pakinggan nyo ito ha. April 14, 2026, si John Vic Remulla, si John Vic Remulla, kapatid po yan ng dating Justice Secretary, Boying Remulla, at ngayon ay ombudsman. Sinagot ng payag ni Baste na kailangan nila ang ulo ni Marcos sa gitna ng corruption issues. Sabi ni John Vic sa text message sa reporters, I wouldn't put too much weight on the words of Baste. Su, tutut naman yan Nako ha. Su, tutut. Talaga? Ito ba ang level ng discourse ng isang cabinet secretary? Hindi na debate, hindi na policy, personal attack na agad. Intellectual ba yan o puro chismis lang? Mga kaibigan, fact check muna tayo ha. Baste Duterte, anak yan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mayor ng Davao City. Matapang, direct at laging para sa bayan. Siya yung nagsasabi ng katotohanan kahit masakit. Si John Vic, Cavite Governor dati, ngayon ay DILG Chief under Marcos. Tandaan ninyo, family nila involved sa iba't ibang issues dati, before po. Pero yan, biglang moral police. Ang witty take natin dito, Su, tutut daw si Baste. Si John Vic, full package ba talaga o puro salita rin? Puro salita ang defense niya. Baste may action, infrastructure sa Davao, tulong sa constituents. John Vic, tinatawag na Su, tutut ang isang Duterte. Low blow, bro ha? Para sa mga kabataan, ganito ba ang leadership? Personal insult ha? Kesa sagutin ang issue ng korupsyon. Fail. Bago tayo magpatuloy, eto muna ang best find ko para sa inyo na laging on the go. Kung OFW ka o student na nagpa-podcast habang nag-aaral, wireless earbuds na ito sa Shopee, noise cancelling, 40 hours battery, under 500 pesos lang. Affiliate link ko ha sa description at pin comment. At syempre, itatag din po natin yan. Sulit, Lazada or sa Shopee, click na. Suporta mo, tulong sa truth-telling natin. Favor natin si Baste dito dahil fact-based siya. Siya yung nagsabi ng need for Marcos head. Metaphorical ba o literal? Sa konteksto ng korupsyon, it's a call for accountability, hindi threat. Sabi pa ni John Vic mismo, within his rights, pero tinawag pa rin na Su, tutut, hypocrisy match. Baste Duterte ha, bata yan, young, energetic, pro-people. Davao under him, peaceful, progressive, youth idol siya, walang pretension. Si John Vic, elite politics, criticize natin. Bakit kailangan personalin? Kasi takot sa rising influence ng Dutertes. Intellectual analysis, ito ang classic Marcos Duterte riff. Baste represents the bold, fearless style ng tatay niya. John Vic, defensive mode ng admin. Para sa mga overseas Filipino workers, imagine niyo kayo sa abroad,
naririnig nyo ito. Sino ba talaga ang may ba-yi? Tutut! Si Baste na nagsasalita para sa inyo o si John Vic na nagtatago sa tutut na insulto? Okay, next best find natin 20,000 mAh power bank sa Lazada. Fast charging, slim, perfect for long flights or 12-hour ships. Best find ko talaga ito for overseas Filipino workers. Link sa description, tatag din po natin yan. Bili na, charge on. Ngayon, si Ramil Madriaga, self-proclaimed former bagman ni VP Sara, testimony niya, 125 million pesos confidential funds ng OBP disposed of in less than 24 hours, hindi 11 days. Sabi niya, mismo sa affidavit, I personally disposed the money. Nak ng putik talaga. Totoo ba yan? Palpak. Inconsistent. Una, 11 days. Ngayon, less than 24 hours. Ano ba talaga? Bagman daw, pero paid 100 to 150,000 pesos monthly. Intellectual critic, ito ba ay credible witness? Self-proclaimed, changing story. Para sa impeachment drama laban kay Sara, parang desperate. Criticize natin ito mga kaibigan Madriaga, palpak na bagman. Kung totoong ganun kabilis na gastos, bakit ngayon lang lumabas? Balik confi funds na dahil sa kanyang palpak na testimonya. Dapat i-review lahat. Hindi si Sara ang issue, kundi ang sistema na ginagamit ng mga ganitong witness para sirain ang oposisyon. Witty bagman daw, pero parang bagman na nawawala ang direksyon. Fail na fail. Health muna, multivitamin sa Shopee, Centrum, o local brand para sa energy ninyo habang iniisip ninyo ang future ng Pilipinas. Best find for youth at OFWs under stress. Affiliate link ready. At syempre, itatag din po natin yan. Okay, Saldico. Natlunas of the Prague. Former ako Bicol Congressman implicated sa flood control scandal. Arrested daw for improper docs. Pero favor natin si Saldi. Denial niya. Hearsay at politically motivated. Resigned as congressman pero pending cases sa Supreme Court at Ombudsman. Fact, Sunwest Construction niya involved sa malalaking projects under Arroyo pa. Pero ngayon, under Marcos admin, biglang hunt. Intellectual view selective justice. Habang si Madriaga nagte-testify laban sa Dutertes, si Saldico natiklo. Coincidence ba o pattern ng admin na i-target ang opposition figures? Si Saldico mga kaibigan, businessman yan, engineer, pro-Bicol, congressman dati, appropriations committee chairperson. Natikluman siya, ang kwento niya, exposes, bigger corruption sa flood control. Multi-billion. Favor natin kasi he denied everything as hearsay. Para sa mga kabataan, ganito ang politika. Isang panig ang binabato, isang panig naman ang pinoprotektahan. Saldi represents the fight against selective prosecution. Okay smartwatch sa Lazada at Shopee. Track steps, heart rate habang nag-monitor ng news at anti-theft travel backpack. Must have ng OFWs. Both best finds. Links sa description at itatag din po natin. Anong buod? John Vic, tutut! Ang style niya sa politika. Madriada, palpak na witness. Baste, tunay na hero. Matapang. Saldico, natiklo pero may kwento pa. Balik confi funds na dahil sa mga inconsistencies. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay last best find natin portable espresso maker sa Shopee. Kape habang nanonood ulit, affiliate link, last one. Comment down below sino sa tingin ninyo ang talo? Like, share, subscribe. Peace out. Truth always wins. Mabuhay ang Pilipinas.